ang batang binawian ng buhay matapos makalmot ng isang pusa. Alam mo ba kapatid na may isang batang babae kung saan nakalmot siya ng isang pusa na humantong sa kanyang pagkamatay. Akala ng pamilya ng bata ay okay lang dahil kalmot lang naman ang ginawa ng pusa sa kanya, pero hindi dahil nagdulot ito ng virus sa katawan ng bata na naging rabies at kumalat sa katawan. Napakamapanganib ng rabies sa tao, lalo na kung mapapabayaan ito. Disclaimer lang kapatid, ginawa ko ang video na ito para ipaalam sa lahat kung gaano kapanganib ang rabies, kagat man yan o kalmot, at ang lahat ng maririnig nyo dito ay nakuha natin sa mga balita at social media. Ang batang makikita natin ay may edad na 6 na taga-Misamis. February noong nakaraang taon, habang naglalaro ang bata, merong lumapit sa kanyang pusang pagala-gala at dito kinalmot siya sa muka sa kanang bahagi. Dahil sa takot umiyak ang bata at nagsumbong sa magulang. Dahil sa kalmot lang naman, dinedma lang ito at hinayaang gumaling. Makalipas ang isang buwan, nakakagulat na ang mga sumunod na pangyayari kung saan ang bata ay nananakit na ang tiyan. Dumating din sa puntong hirap ng kumain at uminom ng tubig. Init na init at hindi na makatulog ng maayos. Nariyan pa nga ang pagkatakot sa hangin at liwanag. Pero ang pinakamalala at pinakamasakit, naglalaway na ito, nagsisisure at nag-hallucinate. At ang lahat ng nabanggit ko ay sintomas na ng isang rabies. Pinilit lumaban ng bata pero hindi niya kinayanan. After ng 2 araw, pumanaw ito. Napakasakit lang isipin dahil yung akala nilang kalmot lang ay meron na palang dalang panganib sa bata. Sa katunayan, ang rabies ay nakukuha talaga sa kagat. Pero dahil madalas dilaan ng mga pusa ang kanilang mga kamay, partikular na ang kuko nito, nalalagyan ito ng virus na nagiging rabies at kapag nakalmot nito ang isang tao malamang sa malamang magkakasakit ito. Madalas sabihin ng mga matatanda na mas malakas ang rabies ng pusa kaysa sa aso. Mali po yun dahil ayon sa mga doktor, nakadepende ito kung gaano karaming rabies virus ang nakakapasok sa katawan ng isang hayop. Isa pa sa mga paalala, nervous system ang inaatake ng rabies, kaya't kapag nakagat ang isang tao malapit sa spine, mas mabilis kumalat ang epekto. Kung sakali naman na nakalmot ka ng pusa o nakagat ng aso, ang pinakamabisang gawin ay pumunta sa doktor at magpabakuna kaagad para maiwasan ang pagkalat ng virus sa katawan. Uulitin ko kapatid, walang lunas ang rabies. Huwag kayong magpapaniwala sa mga tambal-tambal, yung tipong lalagyan ng dahon or bawang. Maling-mali po yun, baka mas lalo pang lumala. Ang pinakamabisang gawin ay kumonsulta sa doktor at magpabakuna. Ganon din sa may mga alagang aso at pusa dyan, pabakunahan para maging safe. Kapatid, alam mo ba na 2 hanggang 10 araw lamang ang itatagal ng isang tao kapag nakagat ng isang asong may rabies at talagang magsasaper ng gusto ang taong magkakaroon nito. Hindi lamang sa kagat ng aso maaaring magkaroon ng rabies, pati na rin sa pagdila ng sugat ng isang tao. Laway na magmumula sa asong may rabies at hilaw na karne galing sa asong may rabies. At sa loob lamang ng ilang mga minuto, ang rabies ay maaaring umakyat sa utak at mula sa utak, kakalat ito pabalik ng katawan at hindi na mapipigilan pa ang pagbibigay nito ng malaking pinsala sa bawat parte ng katawan. At ang sugat na kinagat ng aso ay mamamanhid, magkakaroon ng trangkaso, biglang pagkabalisa at darating sa pagkakataon na ang taong nakagat ng asong may rabies ay magiging takot sa tubig. Kaya naman noon tinawag din ang sakit na ito bilang hydrophobia. Makakita lamang sila kahit katiting na tubig ay magwawala sila at maninikip ang lalamunan. Pati na rin sa hangin ay nagkakaroon sila ng takot. Kasunod yan ay ang paggagalaiti sa galit. Kaya naman kapatid,
Kung may alaga kayong hayop, mabuting iiwas ito sa mga bata at kung maaari paturuan ito ng anti-rabies para mas maging safe sa lahat. At kung sakali naman may nakita kayong asong nababaliw, ay ipaalam agad ito sa barangay o sa nakakarami para hindi na makaperwisyo pa.